Narito na ang mainit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Bangkay ng isang lalaki. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Guagua, Pampanga. Drug den sa Dagupan City. Sinalakay. 5 katao. Huli sa aktong gumagamit ng iligal na droga. Border control checkpoint sa La Union. Inigpitan matapos magapagtala ng ASF ang isang bayan sa Pangasinan. At Phase 1 ng Emterra Solar na kayang mag-generate ng 3,500 megawatts solar power pinasinayaan sa Nueva Ecija. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Limang katao ang huli sa aktong gumagamit ng iligal na droga matapos salakayan ng otoridad ang isang drug den sa Dagupan City. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pagsalakay ng otoridad sa isang bahay na ginagamit umanong drug den sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City hapon ng Lunes. Naaktuhan ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 5 individual na gumagamit ng iligal na droga sa loob mismo ng bahay. Kabilang sa mga nahuli ang 2 babaeng maintainer umano ng drug den at 3 pang individual. Nabutan natin sila na ongoing yung position nila. Ang main subject natin ng bypass is what's listed po natin yun, yung maintainer po ng drug den, ma'am. Na-recover sa mga suspect ang 6 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at iba pang drug paraphernalia. Malawakan daw ang ginagawang operasyon ng PDEA, katuwang ang iba pang law enforcement agency upang matiyak na mahinto ang anumang iligal na aktibidad na may kinalaman sa pagtutulak o paggamit ng iligal na droga. Para sa atin, ma'am, ito ay isang malaking accomplishment na rin kasi naka-dismantle tayo ng isang drug den. Nahuli natin ng maintainer na kung saan siya yung nagbibintay, nagpapagamit sa bahay niya as a drug den. So doon nagpupunta talaga yung mga user. Sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naaresto. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan sila ng pahayag. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bangkay ng lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Guagua, Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang matagpuan ng bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na palutang-lutang sa Pasak River sa Barangay Bangkal, Guagua, Pampanga. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, isang bangkero ang unang nakakita sa bangkay habang bumabiyahe sa ilog. Agad siyang nag-report sa barangay at sa Guagua Police Station. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang isagawa ang retrieval operation at simulan ang investigasyon sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Hinihikayat ng mga otoridad ang sinumang may impormasyon na maaaring makatulong sa pagkakakilanlan sa biktima na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patay na matagpuan ng isang lalaking 17 taong gulang matapos malunod sa Iba, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatanggap sila ng ulat na tinangay ng malakas na alon sa dagat ang 3 individual sa kasagsagan ng ulan. Nailigtas na ang isa at patuloy na hinahanap ang isa pa. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Hindi muna pinapadaanan sa mga malalaking sasakyan ang Bolosan Mangin Bridge sa Dagupan City matapos makitaan ng sira. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga opisyal ng barangay sa Bulosan para matiyak na walang makadaan ng mga heavy vehicle dito nga sa Bulosan Mangin Bridge.
Naglagay ng panibagong signages ang mga opisyal ng barangay sa Bulosan Mangin Bridge bilang paalala sa mga motorista na ipinagbabawal ang pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan sa tulay. Meron ding mga railing sa kaliwang bahagi ng tulay. Tanging mga light vehicle ang pinahihintulutang dumaan sa tulay. May mga nakabantay na tanod sa lugar para matiyak na walang makadadaan ng mga heavy vehicle sa lugar. In-advise sa amin ng DPWH talaga na bawal ng daanan ng mga heavy vehicles yung tulay ng Mangin at Bulosan. Kasi nga meron ng talagang damage doon sa ilalim. July 2022 pa nang hindi padaanan sa mga malalaking sasakyan ang Bulosan Mangin Bridge. Nagkaroon ng sira ang tulay matapos ang pagtama ng magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon noong July 27, 2022. Matapos ang assessment ng DPWH, lumalabas na hindi tuligtas daanan ng mga malalaking sasakyan. Makikita rin ngayon ang bahagyang pagbagsak ng tulay. Bawal na madam kasi masisira na yung tulay pag pinipilit pa nilang idaan yung mga dump truck. Kailangan talaga bantayan. Sinabi ko sa barangay council na lagyan na lang ng panibagong sign. Nakipag-ugnayan ng mga opisyal ng Barangay Bulosan sa DPWH at hinihintay na lang ang pagsaayos ng tulay. Malaking tulong ang Bulosan Mangin Bridge sa mga residente sa lugar dahil ito nagsisilbing access ng daan-daang mga residente upang makapunta sa main road ng syudad. Sabi ko kasi sa kanila, medyo matagal na, last year pa yan sabi kong ganun. Kailan po talaga i-construct? Kapitana, huwag kayong mag-alala kasi inaayos na yung pondo. Samantala, aprobado na ang pondo para sa isa pang tulay sa Dagupan City na magdurugtong sa Island Barangays. Ito ang tulay sa Barangay Pugaro na pinondohan ngayong 2026 ng 290 million pesos. Meron po tayong 2026 na pondo, then yung mga kakulangan pa po niya, pinopose na po namin siya for 2027. Chris, ayon sa mga opisyal ng barangay, bagamat hindi pinapadaan yung mga heavy vehicles sa Bulosan Mangin Bridge ay nakakapasok o nakakapunta pa rin naman sila sa barangay Mangin. Yun nga lamang ay dumadaan sila sa mga alternate na daan, partikular doon nga sa may Tambak Road. Samantala, patuloy Chris yung pakikipag-ugnayan ng barangay Bulosan officials sa DPWH para malaman kung kailan possible masimulan yung repair, rehabilitation o possible na construction ng bagong tulay dito nga sa kanilang lugar. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, 52% ng human rabies cases ngayong taon nakuha sa mga alagang hayop. Base yan sa datos ng DOH. May ulat si Sandy Salvacio. Man's best friend kung ituring ang mga alagang aso. Ngunit paano kung ang akala nating loyal friend ay maaari palang magdala sa atin ng nakakatakot na viral disease tulad ng rabies? Sa datos ng Department of Health, 52% ng naitalang human rabies cases ngayong taon ay nagmula sa mga alagang hayop. Hindi lang din ito mula sa mga aso kundi maging sa mga pusa. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, kalmot o laway ng infected na hayop. Kaya't para maagapan, puspusan ng isinasagawang anti-rabies vaccination ng mga LGU sa mga alagang hayop sa bayan. Target namin kasi mabakunahan namin at ang barangay. Kaya ang problema, kulang pa ang bakuna namin, ang vaccine namin. Kaya inuuna pa namin yung mga border para hindi makapasok yung kanyang mga asong gala sa ibang bayan. Sinamantala ito ni June, residente ng Barangay Batang. 10 ang alaga niyang aso at may 2 pang pusa. Pag nakagat yung tao na maiwasan yung magkarabis po, ma'am. Then, para safety din sa aso, ma'am, na may injection siya. Pinaalalahanan ang mga fur parents sa mga sintomas ng rabies sa hayop, gaya ng pagiging agresibo o pagiging mailap, labis na paglalaway at pagbabago sa normal na kilos. Kung may rabid na aso na nakasalamuha sila o kunwari nakipag-away sila at nalawayan yung isang aso, yung may rabid na aso, nalawayan yung kalaban ng aso. Tiniyak ng LGU na magpapatuloy ang kanilang anti-rabies vaccination sa iba't ibang barangay sa bayan. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang isang prinsipal sa Tayum Abra dahil sa kasong pagpatay sa ina ng isang estudyante.
Nakaalerto, Sandy Salvacio. Inaresto ng pulisya ang 56 anyos na lalaking prinsipal ng paaralan na akusado sa pamamaril at pagpatay sa isang babaeng guro noong Mayo. Sa naging investigasyon ng pulisya, tinukoy ng mismong mister ng biktima ang akusado. Natukoy yung suspect sa pamamagitan ng kanyang mister kasi siyang nakakita sa suspect. Nung binaril sila, paglabas ng kanyang warrant, doon namin kinasa yung paghuli sa kanya, ma'am. Ayon pa sa PNP, may matinding galit ang akusado sa biktima. Nadiskubre kasi ng biktima na may relasyon ng akusado sa 15 anyos niyang anak na babae. Gusto niyang pakasuhan itong suspect, ma'am. Gaano na po ba katagal, sir, yung relasyon po nila nitong anak ng victim? Ayon sa yung nakuha naming informasyon, 12 years old pa yung anak nila, doon nag-umpisa yung relasyon nila, ma'am. Una sa listahan ng top 10 most wanted person sa Abra ang akusado. Iniimbestigahan pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng rider sa kasabwat ng akusado sa krimen. May 8, 2026 noong mangyari ang pamamaril sa barangay Bumagkat, Tayum, Abra. Nakaligtas sa pamamaril ang asawa ng biktima na nakakilala sa akusado. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang akusado. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nabisto ng Bureau of Customs Port of Clark ang 4 na shipment na naglalaman ng hininalang marijuana resin at high-grade marijuana o kush. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 10 million pesos ang mga nasabat na iligal na droga. Galing sa Amerika at Thailand ang mga shipment na nakatakdasa ng dalhin sa Caloocan, Valenzuela at Taguig. Unang idinektarang custom-printed wedding photo, letter notebook at used clothing ang laman ng mga parcel bago idinaan sa X-ray scanning. Dinala sa PIDEA ang mga sample para sa confirmatory laboratory examination. Naglabas na ng warrants of seizure and detention laban sa 4 na shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Border Control Checkpoint sa La Union, hinigpitan matapos makapagtala ng kaso ng ASF sa isang bayan sa Pangasinan. Narito ang report. Sa inilabas na abiso ng Provincial Government of La Union, pinag-iingat ang publiko matapos makapagtala ng positibong kaso ng African Swine Fever sa isang bayan sa Pangasinan. Kasunod nito, hinigpitan pa ang pagbabantay sa mga border ng probinsya. Hindi rin pinapayagan ang pag-angkat ng baboy sa lugar kung saan may positibong kaso ng ASF. Just a standard procedure that government could do. That's the least that local government unit could do to guard their ranks on the spread. Wala namang kaso ng ASF sa La Union. Base yan sa tala ng Department of Agriculture Region 1. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy ang surveillance ng otoridad. Bagamat may mga naitalang ASF case sa ilang lugar, wala raw dapat pagtaas sa presyo ng karne ng baboy. Sa ngayon, ma'am, wala namang dapat na kabahala yung mga consumers at ganun din sa market. Hindi dapat po tumaas yung ating mga presyo ng mga manok at baboy. Gawa nga ng hindi naman po malawakan yung tinatawag natin mga sakit. Actually, na-contained na po yun. Sa bawang public market, tiniyak ng mga negosyante na walang nananamantala sa presyo ng karne ng baboy. Sariwa at kinatay rin sa slaughterhouse ang lahat ng karne na ibinebenta sa palengke. Okay lang naman po yung supply. Bumaba po. Kasi noon ma'am, mga 340 po. Ngayon 313. Ito po lagi kong binibilhan kasi fresh po yung paninda nila kung pag nabili po ako ng cardigan yun. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Natapos na ang pagsaayos sa mga binabaha at lubak-lubak na kalsada sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Malaking tulong para sa mga residente ng Purok 5, Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan ang pagsasaayos ng lubak-lubak nilang kalsada. May mga portion kasi ng mga kalsada ng barangay namin na nasasakupan nagkalubak-lubak na. So nagkataon na pinundo ng LGU Mangaldan, so yun yung tinuro namin at saka yun yung pinasimento.
2 kalsadang ipinaayos na may kabuang habang mahigit 200 metro. Masaya sila dahil yung matagal na dating lubak, nasimento. Nung nasimento, siyempre gusto na nilang madaanan. Pinataasan ang mga inayos na kalsada. Malaking bagay raw ito upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Bago na ngayon, maganda na yung daan. Yung may bako-bako, nahirapan yung mga motor. Ikinatuwa ng mga residente ang pagsasaayos sa mga kalsada. Sakto raw ngayon na tag-ulan. Maganda kasi hindi na binabaha. Kasi tubig, maputik. Bukod sa Barangay Banawang, ipinaayos din ang kalsada sa Barangay Banlag na dati ring bako-bako at binabaha. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mangaldan, nanggaling ang pondo sa 20% Development Fund ng bayan. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Defense team ni VP Sara Duterte sinabing ang galit ng bise ay reaksyon lang niya sa mga banta sa kanyang buhay. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Naungkat ulit ang Operation Romanov sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kasunod dyan ng pagpresenta ng defense team ng online press conference ng bise noong November 2024 kung saan niya sinabi ang umano'y pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Punto ng depensa, ang galit ng bise ay reaksyon lang nila sa mga bantarin umano sa kanyang buhay. Ayon sa testigong si Attorney Jeremy Lotog ng NBI na nanguna sa pag-iimbestiga sa nasabing press con, hindi nila naberipika ang mga sinasabing banta laban kay Vice President Duterte at ang Operation Romanov dahil hindi raw nakipag-coordinate ang kampo ng bise. Si Senator Judge Raffy Tulfo naman, sinabing si Davao City Mayor Baste Duterte aniya ang alam niyang unang gumamit ng salitang Romanov sa isang mensahe sa Pangulo noong January 2024. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano, sinabing maghinay-hinay muna bago isiping pinagbantaan ni Mayor Duterte ang pamilya Marcos. Samantala, hindi na pakaharapin ang prosekusyon sa impeachment trial sa Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, itatanong dapat nila kay Lopez ang authenticity ng nasabing online press conference. Pero dahil ginamit din ito ng defense team, wala na raw kailangan questionin sa katotohanan ng video. Hindi na rin nila pakaharapin si Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ngayong araw, tinatalakay sa impeachment court kung dapat ba silang maglabas ng sapina para magamit na ebidensya ang kahon ng tax records ni Vice President Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. CJ Torida, One North, Central Luzon. Karapatan ng mga PWDs at learners with disabilities ipinaalala sa pagdiriwang ng National Disability Rights. Tunghayan sa report. Sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week, ipinaalala ng mga otoridad ang karapatan ng mga PWD, kabilang ang mga learner with disabilities. Sa West Central Elementary School 1, nasa mahigit 180 ang bilang ng mga learner sa kanilang Special Needs Education Program. Kabilang na ang mga learner na ito sa klase ni Dr. Leia. Para makita natin na karapatan nilang mag-aral, karapatan nilang mag-participate sa society, sa lahat ng aspekto dito sa bansa natin, may participation sila. May 4 na uri ng disabilities, kabilang ang physical, developmental, behavioral o emotional at sensory disability. Sa West 1, marami ang may autism spectrum disorder. Kabilang sila sa may developmental disability. Social skills yun ang difficulty nila. They cannot deal with you or with other people. So yun, behavior modification, yung ginagawa namin. Kabilang dito ang pamangkin ni Jesusa na taga-barangay Karaul. Uli lang lubos na raw ang kanyang pamangkin, kaya sila na ang tumatayang magulang nito. Siyempre pagmamahal, wala namang magmamahal sa kanya, kundi kami lang din. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsagawa ng aktibidad ang paaralan, katuwang ang lokal na pamahalaan para sa mga SNED learner. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Mga kapuso, wala nang sama ng panahon na umiiral sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Nalusaw o nawala na. Yung low pressure area na dating bagyong Josie. Nakakaapekto pa rin ang habagat pero sa kanlurang bahagi na lamang ng Northern Luzon. Localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon gaya ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Aurora. May malalakas na ulan sa ilang lugar gaya sa Cordillera at posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Arestado ang 2 sospek sa pang-hold up sa isang burger stand sa Bulacan. Nakaalerto CJ Torida. Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong July 12 nang makunan sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Natangay mula sa tindera ang mahigit 1,000 pisong pera at cellphone. Natuntun kagabi ang 24 anyos na suspect matapos makatanggap ang pulisya ng tip mula sa concerned citizen. Siya ang itinuturong nakita sa CCTV na pumasok sa burger stand at nagdeklara ng hold up. Nabawi sa kanya ng mga pulis ang isang patalim, damit at helmet na ginamit sa krimen. May nakuha ring mahigit 5 gramo ng umano'y shabu at isang baril na kargado ng 3 bala. Wala siyang maipakitang kaukulang dokumento para sa baril. Ginagawa nila itong mga illegal activity na to para makalikom ng pera para pangbili ng droga at pambenta rin. Kailangan madala namin ito sa crime laboratory para sa cross-matching at matingnan kung ito ay na-involve o nagamit sa ibang krimen. Unang naaresto ng pulisya nitong Lunes ang 25 anyos na lalaking suspect na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Nabawi sa kanyang motorsiklo na tugma ang plate number sa nakunan sa CCTV. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Ang 24 anyos na suspect may karagdagang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. CJ Torida, One North, Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Kasunod ng mga karahasan sa eskwelahan, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng masusing pag-aaral para ibaba ang age of criminal responsibility. Sinabi ng Pangulo na kasama rin daw dapat sa magiging batayan ng pag-aaral kung nakakaapekto ba ang social media exposure sa pag-iisip at ugali ng kabataan. Bukas naman si PBBM na ipagbawal ang mga violenting online games pero dapat muna raw itong pag-aralan mabuti. Isinusulong sa Senado ang panukalang School Safety Act bilang pangontra karahasan sa mga eskwelahan. Sinabi ng Department of Education na dumami ang insidente ng karahasan sa mga paaralan kasunod ng Tacloban school shooting. Ayon sa Philippine National Police, pwede itong resulta ng tinatawag na copycat phenomenon. Kabilang sa mga isinusulong ng panukala ang paglalagay ng CCTV camera sa mga paaralan at dagdag personnel na tututok sa mental health ng mga estudyante. Isinasagawa na ng DepEd sa mga paaralan ang active shooting drill. Integrated na sa eGovPH Super App ang pag-track sa No Contract Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Layo nitong mapadali ang pag-track ng mga motorista kung meron silang NCAP violations gamit ang app. Sa inyong eGovPH Super App, hanapin at piliin ang MMDA NCAP service. I-click at irehistro ang inyong sasakyan. Pwedeng i-scan ang inyong LTO Certificate of Registration o mano-manong ilagay ang detalye ng inyong sasakyan. Pagkatapos niyan, pwede nang i-check kung meron kayong NCAP violations. Pwedeng sa eGovPH app na rin bayaran ang katumbas nitong multa, pati ang pag-appeal o pagkontra sa violation. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Phase 1 ng M-Terra Solar na kayang mag-generate ng 3,500 megawatts solar power, pinasinayaan sa Nueva Ecija. Silipin sa report. Coal pa rin ang pangunahing inaasahan ng Pilipinas sa paglikha ng kuryente. Para mabawasan yan, nais ng pamahalaang pataasin ng ngayon 25% lang na kontribusyon ng renewable energy sources sa kabuuang power generation sa bansa. Kaugnay niyan, pinasinayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 1 ng M-Terra Solar sa Gapan City, Nueva Ecija. Ito aniya ang pinakamalaking integrated solar and battery energy storage system sa mundo. Ang kabuuang pasilidad na ito, kaya raw gumawa ng 3,500 megawatts na solar power
Mapupunta raw yan sa Luzon Grid at mapapakinabangan sa mga lugar na sineserbisyuhan ng Meralco ayon sa DOE o Department of Energy. Pero bukod sa paggawa ng enerhiya, may kakayanan din daw itong mag-imbak ng 4,500 megawatt hours kaya may magagamit pa rin sa mga oras na walang sikat ng araw. We expect this project to energize more than 2.4 million Filipino households while reducing carbon emissions by around 4.3 million metric tons a year. Target ng pamahalaang iakyat sa 35% ang renewable energy sources sa bansa pagdating ng 2030. Kaya mula July 2022 hanggang May 2026, nakapagbigay na ang DOE ng 605 renewable energy contracts. Basta marami kang supply, mas maraming magagamit yung mga tao, so mas stable siya. Eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity. Magagamit na simula sa susunod na buwan ang Mterra Solar Phase 1. Ang Phase 2 naman ay inaasahang makumpleto sa susunod na taon. CJ Torida, One North Central Luzon. Basurang itinambak ng Subic LGU sa lupain ng mga Aita, sinimula ng tanggalin matapos ipalabas ang documentary ng Eyewitness. Naritong report. Matapos maipalabas sa programang Eyewitness, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources na inaaksyonan na nila ang pagtatambak ng basura ng lokal na pamahalaan sa ancestral lands ng mga Aita sa Subic, Zambales. Yun nga po sabi nga po pagagandahin doon. Nung nakabilang na po madam ng mga ilang buwan, yun na nga pong naayos na nga po yun. May umakyat na pong malalaking truck na may laman pong basura. Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura. Immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Sa dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness na Ibinasurang Paraiso, problema ng mga katutubo ang napakaraming basura at masangsang na amoy na nagmumula roon. Kabilang sa mga itinapong basura roon ay medical waste noong COVID-19 pandemic. Kontaminado na rin ang tubig sa lugar. Itinigil ang pagtatapon doon noong 2025 matapos magreklamo ang mga katutubo, pero nanatili roon ang basura. Batay sa impormasyong nakuha ng ilang nasa likod ng dokumentaryo, kinausap ng National Commission on Indigenous Peoples ang mga Aita sa lugar matapos ipalabas ang episode. Sabi rin ng DENR Environmental Management Bureau Region 3, nakikipag-ugnayan na sila sa provincial government para mailipat ang mga basura sa isang autorisadong landfill. Bahagi raw yan ng aprobadong plano para sa ligtas na pagsasara at rehabilitasyon ng lupain. Nag-i-inspeksyon din daw ang DENR Environmental Management Bureau at nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking nasusunod ang planong paglilipat ng basura. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, karne ng manok sa Malimgas Public Market tumaas ng hanggang 20 pesos ang kada kilo. Sundan sa report. Ilang araw nang mataas ang presyo ng karne ng manok sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Abot sa hanggang 20 piso kada kilo itinaas sa presyo. Ayon sa mga negosyante, bumaba ang supply ng karne ng manok kaya tumaas ang presyo nito. Ilang araw na pong tumataas yung opo. Deliver ganun po, ma'am. Kaya pag ganitong tumataas po yung manok, ma'am, konti lang po yung manok. Patuloy ang monitoring ng City Veterinary Office sa mga ipinapasok na karne ng manok sa Dagupan City. Bunsod ito ang pagtama ng bird flu sa 2 bayan sa Pangasinan. Ayon sa tanggapan, wala namang mga poultry o backyard farm sa lungsod. Pero sa kabila nito, mahigpit ang kanilang pagbabantay sa merkado, maging sa mga talipapa sa ilang barangay. Chine-check din po parati yung mga permits bago pumasok po yung mga karne na, o yung dressed chicken po na tinatawag natin, kasi may accredited din po na dressing plant na doon din po dapat ini-encourage na magpa-dress yung mga live na chicken po natin. Samantala, matapos ang pagtama ng bird flu sa 2 bayan sa Pangasinan, ay wala nang itatalang positibong kaso ng bird flu sa ibang lugar sa probinsya, ayon sa Department of Agriculture Region 1. Nagsagawa na rin ng culling operation sa mga lugar na nakapagtala ng bird flu. Generally contained naman po yung mga nag-positive na mga bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. It's official mga kapuso,
Kasal na si Kapuso star Bea Alonzo at ang negosyanteng si Vincent Co. Sa social media post ni Makati City Mayor Nancy Binay, sinabi niyang siya ang nag-officiate sa civil wedding ng dalawa. May selfie rin siya kasama si Bea. Sa photo mula sa isang source, kita rin sa mismong seremony ang dalawa habang kaharap si Mayor Binay. Sa pahayag na eksklusibong nakuha ng GMA News, sinabi ng abogado ni Bea na si Attorney Joey Garcia na naganap ang kasal sa Makati City Hall alas 7 ng gabi nitong Lunes. Kaugnay naman sa issue ng prenuptial agreement, nilinaw ng abogado ni Bea na malayang nakapag-execute ang dalawa ng prenup agreement nang walang issue. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.